Dahil nga very special ang Thursday natin, meron tayong song number at ngayon naman dadako tayo ulit kay Carla Paderna nandyan. Siyempre, sa Quezon City Memorial Circle. Hello, Carla. Hello, Sandro and Jules. Good morning. Sandro, kung naalala mo kahapon, may napag-usapan o may na-interview tayo na pinag-usapan ang coconut tree. At sabi niya nga, maraming gamit at maraming napoproduce ang coconut tree katulad na ng coconut sugar, water, oil, at milk na pwedeng gamitin sa pagluluto. Kaya naman yan ang pinatunayan ng Coconut House dito sa Quezon City Circle na gumagamit ng mga gamit or mga ingredients na galing sa coconut. Kaya this morning kasama natin si Jaime and si Chef Romy of Coconut House. Good morning, guys! Good morning! Good morning! Welcome sa Coconut House. Nako, ano ba yung iluluto o ituturo niyo sa aking lutuin this morning? Ngayon, meron tayong inihanda yung tinatawag na adobo. Isa po adobo. ito sa mga past movie ng Coconut House. Okay. Bakit ka gadobo? Gata adobo kasi yung karaniwang paraan ng pagluluto natin ng adobo. Kaya lang, dito sa Coconut House, meron siyang gata. Wow. Okay, so Jaime, habang tayo ay nagkakwentuhan, siguro pwede nang simulan ni Chef Romy ang pagluluto nitong gadobo. Okay, so siguro Jaime, ano-ano ba yung mga ingredients na kailangan dito sa gadobo? Sige, habang nagpapainit ng kawali si Romy, meron tayong mga sangkap ngayon na inihanda para sa pagluluto ng gatadobo. Nandiyan yung ating, syempre, hindi mawawala ang garlic. Yeah, garlic. Tapos meron tayong may laurel, cat pepper. Tapos yung suka, toyo. Yung toyo natin, coconut soy. Galing siya sa coconut. Okay. Siyempre, hindi mawawala yung ating gata. Ayan. Meron tayong coconut sugar. Sugar, no? Galing sa coconut din. Yes. At meron tayong pork. Dito sa Coconut House, ang ginagamit namin is organic pork. Yan ang at saka organic chicken. Yan, maganda. Okay. Napaka-healthy naman. So, yan yung mga ingredients natin. Yes, okay. So, let's start. Okay. Una natin gagawin, paghalu-haluin na natin yung ating vinegar. Okay, so ang pagluluto nito, para ding same lang din ang procedure sa pagluluto ng adobo. Yeah. Tama. Ayan. And also the ingredients na ginamit din naman, same lang din sa pagluluto ng adobo, kaya lang may onting twist dahil gumamit sila ng gata. At ang maganda dito again, they stick to their concept. Ang mga ginagamit nilang ingredients, galing mismo sa coconut. Tama ba, Jaime? Yes. Actually, dito kasi sa Coconut House, pinopromote talaga namin yung paggamit ng coconut. Kasi hindi lang basta healthy, kundi nakakatulong tayo sa ating mga coconut farmers. Totoo yan. Yan kahapon nga nakausap ko yung about dyan. Maganda to dahil nakakatulong tayo. Ano mo yun? Again, for our coconut farmers. Meron tayong 3 million coconut farmers. Meron ba kayong farm? Si Sir Jun kasi malawak yung farm niya kasi marami siyang friend. Marami siyang friend. Yung mga friend niya na mga coconut producers, sila yon. Sila ang mga nagpo-provide sa amin ng coconut. How many years na ba itong coconut? 4 years old pa lang ang very young pa lang pala. Coconut House. Pero yung idea is 2 decade na po ito na pangarap ng aming boss. Wow! At napakaganda ng konsepto ng restaurant na ito. Okay, so ano nang ginagawa ni Chef Romy? Ayan, inintay lang natin kumulo yung mga sangkap na pinaghalo-halo natin. Tapos saka natin mamaya-maya ihulog na yung susunod nating sangkap. Ingredients. Okay, so nilagay na ni Chef Romy itong kanilang coconut soy sauce. Meron na ring vinegar. Yes. Of course, sugar. Sabihin ba medyo matamis to? Yeah. Wow. Yung I like may adobo. Kung hindi nyo na itatanong, ang coconut sugar, pwede yan sa mga diabetic. Yeah, oo nga. Kasi low glycemic index of 35 siya, kaya maganda sa kalusugan. Wow, ayan, very healthy. And again, they use all natural products. Like, again, ito din, kahit yung kanilang pork, organic. Tama? Yes. Ngayon, ito na, susunod na agad natin ng ilagay ang ating organic pork. Ito, galing din to sa farm ninyo. O sa friend. Sa friend. Okay. Ayan. Naku, naaamoy ko na napakabango ng luto nito ni Chef Romy. Okay, pag-usapan naman natin itong restaurant mismo. Yung mga asa menu nyo ba, meron din bang mga coconuts na kasama sa luto?
Yeah, marami kaming mga menu lineups na may touch of coconut. Like what? Ano ba yung pinaka-best seller kumbaga? Dito sa coconut, sa Coconut House, meron tayong best seller natin dito, yung Wow. talagang binabalik-balikan niya ng aming mga customers at saka yung Coco Okoy. Coco Okoy. Okay, so punta muna tayo sa pansit buko. Meaning, ang gamit nyo ba ditong noodles coconut milk? Yeah, yung Yes? instead of Wow! base, yung yung common na noodles. Ang ginagamit namin is yung coconut meat. Ang galing. Naku, parang gusto kong itry yan. And yung Coco Okoy. Coco Okoy. Meaning you don't use shrimp. Actually, yung Coco Okoy, ang ginamit namin sa kanya, imbis na yung mga shrimp, ang ginamit namin is yung pa rin, yung coconut meat. Wow, ang galing naman. Naku, that's very... Kaya very nagiging nice. kakaiba eh. Very Kakaiba pero interesting. typical kasi ginagamit naman natin ang coconut sa pang-araw-araw. Pero hindi alam ng mga tao na marami palang pwedeng luto gamit ang coconut. At ito nga si Chef Romy, busy sa pagluluto ng adobo. Yan. Inintay natin kasi na mag-sink in sa meat yung ating toyo, yes, suka, yung at iba pang flavors ingredients. na, di ba, gusto natin sa sa adobing na yung lasa hanggang sa Nanunuot. kaloob-looban ng meat, ng Correct. pork Yan. natin. Ayan. Ganyan naman ang adobo. Yan ang masarap sa adobo. Of course. Yan talaga masarap sa adobo. Ayan. Ang bango. Umaga-umaga nagugutom na ako. Do you also have this in your menu? Yeah. Oo, asa menu na rin po. Gatadobo, isa ito sa mga fast-moving na items namin. Wow. At marami sa mga kumakain ng aming gatadobo, yung mga health buff. Kasi Yes, of course. alam nila na organic yung pork, organic yung chicken. Kaya pabalik-balik sila dito. Naku, tamang-tama yan. Mukhang perfect tong restaurant for us. Misalo sa mga GMB hosts na sila Sandro at Jules na Sa talaga mga namang boss health natin. conscious. Diba? Ayan, no? Marami napakabango dito na. yung mga kumakain ng mga joggers, family. Kasi this is a park, yung Quezon Memorial Circle. Yes. Puntahan siya ng mga Totoo yan. joggers, mga nagbabike. Ako before dito din ako sa Quezon Ayan. City Circle. Pero hindi ko alam na ano pala to for mga health conscious like me. Yeah. Okay. So anong oras kayo nagbubukas? Ang Coconut House ay open siya everyday mula 7 a.m. in the morning up to 9 p.m. in the evening. O nga, perfect to sa mga joggers na after nila mag-jogging dito na sila breakfast. And Welcome sila. oo, at hindi masasayang exercise nila dahil healthy Oo. at mga organic yung mga products na sa menu nila at Yeah. mga sinuserve nilang pagkain Correct. dito. Ayan. Okay. So, Chef Pwede Robin, na ilang nating minutes? ilagay Ayan, okay na. yung Tatanungin ko ating- pa lang kung ilang minutes na pwede na pala. Pwede na. Ayan. Wala pang 15 minutes, pwede na nating ilagay yung So pag nilagay, Ayan eto kasi yung gata. Alam nyo kasi, ito yung pinakagusto ng boss namin palaging tinuturo niya. No? Sabi niya nga, 1 coconut a day will keep your doctors away. Wow. Oo. Kaya dapat, ang kinakain natin ngayon, lagi nating i-include si coconut. Coconut. Yung That's coconut right. kasi nakakapag-boost ng ating immune system para hindi tayo maging ubuhin, sakitin. At saka recently, natuklasan na rin na nakakapagpataas ng IQ. Ayan, naku, maganda pala yan, no? May mga health benefits, like for example, for your immune system, and again, siguro perfect din yan sa akin, for your, para active ka yung brain mo everyday. Ayan, nakikita na natin, medyo, para siyang curry, yung itsura niya, no? But how about the taste? Naku, alamin natin yan. Ayan na. Ito na. So, Chef, ano bang perfect pair nito? Okay, let's taste this. Again, yung consistency ng sauce niya, para siyang curry. Even the color, orangey na, di ba? Parang Yeah. it's kind of orangey. Ang usual na kulay ng adobo is color brown. But so good. So, very tasty adobo. Iba naman yung twist niya. Ang sarap. And let's taste this organic pork. Masarap at masustansya. Yes. Ayan, malambot siya. Okay, so habang kumakain ako, mga boss, kasi kakain na ako with rice with this adobo. Kaya mga boss,
Babalik pa po ang Good Morning Boy. Hey Sandro, ito nga, very special ang Thursday. Yes. Lalo na't may ice cream tayo Yun nga, ngayon. kanina si Carla, iniingit tayo dahil nakapagluto pa siya. At syempre, kakainin din niya yung niluto niya. Wala pa naman tayo doon. So, malamang kanyang-kanya na lahat yun. Meron din naman tayong kinakain dito ngayon sa studio. Meron tayong coconut ice cream. Actually, napakasarap nga nito kasi iba-ibang klaseng coconut ginagawa nila at nide-develop nila iba-ibang klaseng flavors nga dito kasama sa ating coconut ice cream to. Ang Savor Ami at ang Coco Flan. Yan. Sabi nga, di ba, Sandro, tree of life ang coconut. At ngayon, di ba, ice cream na may kinakain natin. Kaya syempre, wag na natin patagalin pa dahil nga very special ang Thursday natin ngayon. Meron tayong cooking segment today. Kaya babalikan natin si Carla Paderna dyan sa may Quezon City Memorial Circle dahil meron daw sa Sandro iluluto. Parang laing nga daw na kakaiba naman ang pagluto nitong laing na to. So, yan ang matututunan natin ngayong umaga. Carla, ano bang special dyan sa laing mo na yan? Naku, iniinggit nyo pa ako dyan sa inyong coconut ice cream. Kaya ngayon iniinggitin ko kayo dahil laing barbecue ang iluluto natin. Again, kasama ulit natin si Jaime at si Chef Romy of Coconut House. Good morning! Okay, so simulan na natin. Ano ba yung mga ingredients na kailangan natin for this laing barbecue? Okay, simulan na rin natin. No? Meron tayo, syempre, kailangan natin. Of course, Tapos gata. si Romy kanina, yan, nagpainit na siya. Kaya hihulog na natin yung gata. Unahin na natin. Yes. Tapos kailangan din natin siyang lagyan ng Bagoong. Anong bagoong to? bagoong alamang. Syempre pag may laang, hindi mawawala ang gabi leaves at yung tangkay niya. Tama, eto di ba? yan. Oo. Tapos sunod daw natin ang luya. Luya. Alam mo, one of my favorite is laing. Ito yung madali lang. Masarap talaga itong laing. Kasi I'm from Bicol, talagang favorite ko itong laing na to. At excited ako dahil mukhang specialty ng inyong restaurant yan. Nilagay na nga ni Chef Romy ang asin. Of course. Para may lasa. Alam naman natin na hindi pwede mawala ang salt and pepper. And we have, of course, the bawang. Speaking of salt and pepper, sunod na natin si pepper. Oo. Yan. Yan na, ilalagay na natin lagay natin si yung pepper. Ayan. Mix lang, kaya madali. No? Of course. Ito naman, siling labuyo. Siling of course, labuyo. hindi masalaing kung hindi siya maanghang. And patis. Patis. Yan, para magbigay ng alat. Bukod sa asin, bibigyan din ng patis ng alat ang ating nilulutong laing na barbecue. Ito, anong sauce ba to? Mukhang special sauce to Yan yung soup, stock, shrimp stock. Soup stock, yan ang maganda. Ibig sabihin, hindi sila gumagamit dito ng mga shortcut, di ba, na tinatawag. Hindi yung mga nakalagay na o nabibili na sa grocery. Mga MSG. Mga MSG, dahil meron sila mismong meron silang stock and ngayon nilagay na nga yung tanglad. Okay. Ang tanglad, di ba, para magbigay ng aroma. Aroma. Yan. Kaya, yung kakalagay pa lang ni Chef Romy, naaamoy ko na, ang bango-bango na ng laing natin. And I can't wait na ilagay niya itong leaves at itong tangkay. Okay, question. Ang tawag dito ay laing barbecue. Saan pumapasok ang barbecue dito? Okay, kasi masarap ang laing kung kukombinahan siya ng barbecue. Kaya naisip namin, gumawa kami ng isang maliit lang na recipe, single order. So ito yung laing barbecue para binalot. sa mga single. Okay, single order. Okay. So meron tayong laing, then meron tayong barbecue, and then meron tayong organic brown rice. Mamaya. Ay, wow, organic brown rice. That's perfect for me. And again, sa lahat Ayan, ilagay na ng natin mga yung health conscious. Okay, now, ilalagay tangkay na ang tangkay. ng gabi. Of course, hindi pwede Unahin mawala natin yan. siya kasi kailangan natin siyang palambutin. Okay. Ayan, So papalambutin. pakukuliin lang natin saglit. Ayan, pag kumukulo na yan mga boss, pwede nang ilagay yung leaves, gabi leaves. Okay. Yan, naamoy ko na. Naku, bukod sa laing barbecue, ano pa yung combination ng laing na meron kayo? Yung laing kasi in-order nila yan kahit ano lang, yung laing lang yung talaga. laing lang mismo. Which is 95 pesos lang. Kaya pinaghahatian na nga mura-mura. nila yun kung minsan. So So dahil good for masarap sharing naman, na din siya. pwede rin. Ayun. So yan, pag kumulo Ayan, na kumukulo at na. napalambot natin, sunod Ayan, na of natin course. yung dahon. Naku, yan ang masarap na yan. Pag kumpleto na ang mga sangkap. Yan. Of course, mga boss, nakita naman natin, napakadali lang. Just, alam mo yon, lagay Lagay lang lang ng mga ng lagay. ingredients, lagay lang ng lagay. Correct. But of course, syempre, laging lalagyan ng pagmamahal ang pagluluto para kailangan misalong sumarap. Sabi nga nila, di ba, kantahan mo pa. Kantahan. Di ba? Kantahan mo pa para daw talagang
masarap ang iyong niluluto. Kahit sintonado, pwede. Kahit sintonado. Okay. Okay. So I believe kanina may nagawa na si Chef Romy na laing barbecue for us. Nako, I'm excited na matikman na ito. Ito na ang laing. One of my favorite Filipino dish, laing. Oh, can't wait. And of course, ito, yung binalot na laing barbecue. Okay, that's all. Wow, complete! May brown rice, laing, and of course, liempo. Perfect na perfect tong this summer. Alam mo naman natin, di ba, pag summer laging grilled. Yeah. Yung talaga namang mabenta sa ating mga Pinoy. Ayan. And again, hindi natin kailangan mga dahil brown rice, organic brown rice, ang ginagamit nila dito sa Coconut House. So Jaime, please invite our viewers to come and visit you here. Lahat po ng mga mahilig sa organic, mahilig sa coconut, i-invite po namin kayo na bisitahin nyo kami sa loob ng Quezon Memorial Circle araw-araw tuwing umaga ng alas 7 hanggang alas 9 ng gabi. Ayan. Coconut House dito sa Quezon City Circle. Ayan mga boss, sana marami kayong natutunan sa Cooking Master Boss this morning. Kami ay magbabalik sa GMB Balita.